Masayang inihahandog sa iyo ng Life Basics ang Tagalog na bersyon ng The Psychology of Selling ni Brian Tracy. Mangyaring mag-subscribe para masubaybayan ang marami pang listahan ng audiobook sa aming channel. Ito ang ika-6 na bahagi, mag-relax at mag-enjoy sa pakikinig. Una sa lahat, huwag mag-presente sa living room. Hindi ginagawa ng mga tao ang mga mahahalagang desisyon upang ipakita sa iyo kung saan ka dapat umupo. Bawat tao ay may paboritong upuan sa mesa kung saan sila umuupo araw-araw. Siguraduhin hindi mo upuan ang sarili mo sa upuang iyon kapag umuupo ka sa mesa. Tiyakin na makakapanatili ka ng mata sa parehong tao kapag nagtatanong at ipinaliwanag mo ang iyong produkto. Patuloy na palitan ang taong iyong kausap upang parehong maipakita na sila'y lubos na kasali sa presentasyon. Lagi kang magalang. Sa wakas, tungkol sa etiketa, sa anumang lugar ng negosyo o sa bahay, huwag kalimutang maging magalang. Palaging maging magalang at maunawain sa mga potensyal na kliyente, kanilang mga empleyado, kanilang mga asawa, at sa iba pang tao sa opisina. Kapag pumunta ka sa iyong appointment sa isang lugar ng negosyo, laging tretuhin ang receptionist ng may kagalang-galang at respeto. Tretuhin ang lahat na parang sila ay tunay na mahalaga at mahalagang yaman. Gawain mo ang tamang kilos sa bawat isa na parang sila ay $1,000,000 na customer o may potensyal na maging isa. Ang gantimpala sa pagtrato ng mabuti sa mga tao, marahil ang pinakamalaking benepisyo sa lahat, sa pamamagitan ng pagtrato ng mabuti sa mga tao ay ito, sa tuwing gagawa ka ng anumang bagay upang taasan ang pagpapahalaga sa sarili ng ibang tao, ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay tataas din sa parehong antas. Kapag ikaw ay magalang at may respeto, mas magugustuhan at igagalang mo ang iyong sarili ng higit, samantalang nagiging mas gusto at respeto rin ng ibang tao ang kanilang sarili sa parehong oras. Sa mas marami mong pagsasanay sa mga mahahalagang elementong ito sa pagbebenta, mas malakas, positibo, at kumpiyansa ang magiging ikaw, at mas mataas ang iyong mga benta. Ngayon narito ang 7 mga gawaing ehersisyo para sa iyo. Tandaan, lahat ay mahalaga. Kunin ang kumpletong kontrol sa bawat kadahilanang nakikita, naririnig, nadarama, at ginagawa ng iyong prospektong kita. Planuhin ng maaga. Imahinasyonin ang iyong sarili bilang isang doktor sa pagbebenta, bilang isang world-class professional na lubos na may kaalaman sa isang napakagandang produkto o serbisyo. Magbihis ng may tagumpay. Pagpapraktisahin ang iyong kasuotan ayon sa pinakamatagumpay at pinakamataas na pinagbabayaran ng mga tao sa iyong negosyo. Magmukhang parang ang klase ng tao na maaring tiwala ang magbigay ng payo ang isang customer. Maging magalang sa lahat ng iyong makakasalamuha, mula sa receptionist hanggang sa sekretarya at customer. Laging maging positibo at masaya. Mag-ehersisyo ng mental rehearsal bago ang bawat tawag sa pagbebenta. Imahinasyonin ang iyong sarili bilang kalmado, kontrolado, optimistiko, at lubos na kalmado. Ang paraan kung paano mo nakikita ang iyong sarili ay kung paano ka magiging. Gawin ang lahat ng maaari upang iwasan ang ingay o abala ng anumang uri kapag ikaw ay nakikipag-usap sa isang perpektong kita. Paikutin mo kung kinakailangan upang makapag-focus siya sa iyo at sa iyong produkto. Tumayo ng tuwid, ang baba taas, magkamay ng mariin at may kumpiyansa. Dalhin ang iyong sarili na parang ikaw ang pinakamahusay sa iyong larangan. Gaya ng sinabi ng Success Magazine, sa pamamagitan ng pag-iisip sa iyong mga layunin, maaari mong gawin ang iyong subconscious mind upang magtrabaho sa paggawa ng mga larawan na ito ay maging totoo. Kabanata 7, Paggawan ng Benta. Sinabi ni Norman Vincent Peale, anumang katotohanan ay hindi kasing halaga ng ating pag-uugali dito, dahil yun ang nagtatakda sa ating tagumpay o kabiguan. Lahat ng iyong ginagawa sa proseso ng pagbebenta, mula sa unang pakikipag-ugnayan hanggang sa pagtapos ng benta at paghahatid ng produkto o serbisyo, ay may epekto. Walang bagay na neutral, lahat ay nakakatulong o nakakasakit. Walang pwedeng iwan sa pagkakataon, lahat ay mahalaga. Ang unang salita na iyong binibitiwan ay nagsisimula sa proseso na humahantong sa pagbenta o pagtanggi. Kapag unang beses mong nakikilala ang isang prospekto, ang antas ng kanyang paglaban sa pagbebenta ay nasa pinakamataas. Sa katunayan, lahat ng mga prospekto ay may tinatawag na generalized sales resistance sa simula ng anumang pagpupulong sa anumang salesperson sa ilalim ng halos alinman na kalagayan. Ito ay isang normal, natural na bahagi ng pamumuhay sa isang komersyal na lipunan.
Ito ay isang anyo ng self-defense laban sa mga mensahe ng pagbebenta. Ang karaniwang customer ay maaaring magkaroon ng hanggang 3,000 na mensahe ng pagbebenta sa isang araw mula sa lahat ng pinagmulan. Mula sa oras na siya ay bumabangon sa umaga, siya ay binobomba ng mga mensahe ng pagbebenta sa radyo, telebisyon, billboards, at mga tindahan, sa mga pahayagan at magasin, sa internet. At mga tawag sa telepono at mga panukala sa koryo. Saan man siya magpunta, may mga patalastas na sumisigaw. Sa pamamagitan nito, upang mabuhay sa isang komersyal na lipunan, kailangan magpalaki ng mataas na antas ng resistensya sa benta ang isang tao. Una, kailangan niyang salain ang karamihan sa mga mensahe na ito, baliwalain sila kung wala ng ibang dahilan kundi upang makapagtrabaho ng maayos. Pangalawa, kailangan niyang magkaroon ng kakayahan na pigilan ang mga direktang pamamaraan ng benta mula sa mga salesperson tulad mo, o mapupunta siya sa pagbili ng lahat ng inaalok sa kanya. Bilang isang profesional, matutunan mong asahan ang ganitong pambihirang resistensya sa benta sa iyong unang pagkikita at pakitunguhan ito ng epektibo. Ang pagtatapos ng approach, isa sa pinakamalaking nakakatulong na paraan upang simulan ang isang usapan sa benta, ay sa pamamagitan ng pagtatapos ng approach. Kapag matagumpay mong isinara, maaari mong papaniwala ng prospect na pumayag na gawin ang anumang desisyon pagkatapos mong mag-presenta, sa halip na sabihin niya ang ganitong mga bagay, hayaan mo akong pag-isipan, o kailangan ko munang pag-usapan ito sa iba. Maaari mong hilingin ang desisyon sa anumang paraan. Binabawasan mo ang unang resistensya sa benta sa pamamagitan ng pagsasabi, "Ginoong prospect, maraming salamat sa iyong oras. Pakiusap, magpahinga ka, hindi ako naririto upang magbenta sa iyo sa ngayon. Hindi yan ang layunin ng aking pagbisita." Kung iyong ipinapahayag itong pangungusap na ito ng may ngiti, magiging kaunti ang pagpapahalaga ng prospect. Magiging mapananggal ang kanilang pagduda, ngunit hindi kasing laki ng dati. Pagkatapos ay sasabihin mo, "Ang gusto ko lang gawin sa oras na magkasama tayo ay ipakita sa iyo ang ilang mga dahilan kung bakit maraming ibang tao ang bumili ng produktong ito at patuloy na bumibili nito. Ang hinihingi ko lamang ay tingnan mo kung ano ang ipapakita ko sa iyo ng bukas na isipan, alamin kung ito ay nararapat sa iyong sitwasyon, at sabihin mo sa akin sa dulo ng ating usapan kung ang produktong ito ay may saysay sa iyo. Tama ba iyon? Sa ganitong pamamaraan ng pagtatapos ng approach, nag-aalok ka ng isang palitan. Sinasabi mo, "Hindi ako magtatangkang magbenta sa iyo ng anuman kung sa palitan, papakinggan mo ako ng bukas na isipan." Isang patas na palitan. Halos walang pagkukulang, papayag ang prospect sa iyong alok. Wala silang mawawala. Sa katunayan, ngayon sila ay naku-curious kung bakit maraming ibang tao ang bumili ng iyong produktong ito at patuloy na bumili nito. Bukas ang kanilang isipan, at handang makinig sa iyo. Mayroong napakalakas na elementong pinapahiwatig sa pagsara na ito. Ipinapahiwatig mo na ang produkto ay kilala na at ginagamit ng maraming tao. Ang hinihingi lamang sa prospect ay pumayag o hindi sa katunayan na ang mga dahilan na ginagamit ng ibang tao sa iyong binibenta ay naaangkop sa kanya. Pagkatapos ay magsisimula ka ng iyong proseso ng pagbebenta sa pamamagitan ng Kapag malinaw na sa iyo ang sitwasyon at pangangailangan ng prospect, maaari mong ipresenta ang iyong produkto bilang ang tamang solusyon sa kanyang pangangailangan sa oras na ito, lahat ng mga bagay ay iniisip. Sa dulo ng iyong presentasyon, mayroon ka ng psikolohikal na bentahe. Humingi ng isang sagot. Kung sasabihin ng prospect, "Kailangan ko munang pag-isipan," maaari kang magtugon sa pamamagitan ng pagsasabi, "Ginoong prospect, pinahahalagahan ko iyan, ngunit ipinangako mo na sasabihin mo sa akin kung ito ay naaangkop sa iyong sitwasyon o hindi." Pagkatapos ay sasabihin mo, "At batay sa iyong sinabi sa akin, tila ito ay angkop para sa iyo sa ngayon. Maliban na lang kung mayroon pang ibang hindi ko nauunawaan." Ito ay pumipilit sa prospect na magbigay sa iyo ng rason para sa pag-aatubili o pagtutol. Sa parehong kaso, ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na sagutin ang objection at magpatuloy sa pagbebenta. Ngunit kapag ang isang prospect ay nagtatapos sa, "Gusto ko munang pag-isipan," wala kang magagawa. Hindi ka makapagpapatuloy sa pagbebenta maliban na lamang kung mayroon kang objection na maaari mong sagutin. Sa pamamagitan ng paggamit ng pagsara na ito ng approach,
Pinipilit mo ang prospect na magbigay sa iyo ng objection na maaari mong malamang na hawakan. Maaari mong gamitin ang pagsara na ito ng approach sa halos anumang produkto o serbisyo. Kapag pinahahiwatig mo na maraming mga customer ang bumili na ng produkto na ito at patuloy na bumibili nito, itinatag mo ang isang mataas na antas ng positibong inaasahan, di ba? Sa simula, binubukas mo ang kuryosidad ng prospect. Pinakikinggan mo siya ng bukas ang isipan at binibigyan ng anumang dahilan na maaaring magpahinto sa kanya. Sa wakas, sa halip na pag-isipan ka pa ng, pag-isipan ko muna, ang pamamaraang pagsasara sa pamamagitan ng demonstrasyon ay isang malakas na pamamaraang pagsasara na maaari mong gamitin ng maaga sa usapan sa pagbebenta. Madalas nitong itinatakda ang mga kondisyon na kinakailangan para makabenta ka. Sa katapusan ng iyong presentasyon, ang demonstrasyon ay nagsisimula sa isang malakas na tanong na nakatuon sa pangunahing resulta o benepisyo na mag-e-enjoy ang customer kapag bumili siya ng iyong produkto, at sabay na nililinaw ang prospect. Noong ako ay nagbebenta ng mutual funds, napaka-epektibo ng paraang ito. Bubuksan ko ang tanong, Ginoo Prospect, kung maipapakita ko sa iyo ang pinakamahusay na investment na available sa merkado ngayon, nasa posisyon ka bang mamuhunan ng $5,000 ngayon? Binabago ang focus ng usapan, binabago nito ang buong kalikasan ng usapan. Hindi na ito, pakikinggan mo ba ako? Kundi, magkano ang kaya mong mamuhunan kung maipupuno ko ang pangako na nakapaloob sa aking opening question? Maaaring magsabi ang prospect ng oo, kung ang investment ay gaya ng sinasabi mo, maaari akong mamuhunan ng $5,000 ngayon. Maaari mong mas linawin ang prospect sa pamamagitan ng pagsasabi, kung talagang gusto mo ito, maaari ka bang mamuhunan ng $10,000 o higit pa? Maaaring magsabi ang prospect ng oo o hindi. Sa anumang kaso, mas malinaw mong nililinaw ang prospect at tinitiyak kung ano ang kanilang financial situation, kahit bago mo pa simulan ang pag-uusap tungkol sa iyong produkto o serbisyo. Halimbawa, kung sabihin ng prospect, hindi ko tingin na meron akong $5,000. Maaari mo itong itanong, kung maaari ka bang mamuhunan ng $3,000 kung ito ang pinakamahusay na investment na nakita mo? Maaaring sabihin ng prospect, kung gaya ng sinabi mo, maaari akong mamuhunan ng $3,000. Sa mga tanong na ito, naaalis mo ang prospect ng eksaktong ayon sa kanilang kakayahan sa pinansyal. Sa pagsasagot sa iyong tanong, binigyan ka na niya ng pahintulot na magbigay ng iyong presentasyon at patunayan kung ikaw ay may pinakamahusay na investment o pinakamahusay na deal o pinakamahusay na alok o pinakamahusay na kombinasyon ng mga tampok at benepisyo, o ang pinakamahusay sa kahit anuman ang inalok mo sa kanya sa iyong opening question. Maaari mong ibigay ang iyong presentasyon at ipakita na ang iyong inaalok ay talagang napakaganda para sa kanya sa kasalukuyan, sa lahat ng bagay na kinakailangan isaalang-alang. Sa katapusan ng iyong presentasyon, hindi niya maaaring sabihin na hindi niya kayang bilhin ito o na wala siyang pera sa kasalukuyan o na kailangan niyang pag-usapan ito sa iba. Pumayag na siya na kung ang iyong produkto o serbisyo ay isang napakagandang pagpipilian para sa kanya, nasa posisyon siyang bilhin ito sa ngayon. Nagtatrabaho ito sa anumang produkto. Maaari mong gamitin ang demonstrasyon na pagsasara upang simulan ang proseso ng pagbebenta para sa halos anumang produkto o serbisyo. Maaari mo itong gamitin upang magbenta ng software at mga sistema, oportunidad sa negosyo o payo sa pinansyal na pamumuhunan, seguro, o serbisyong pangnegosyo. Kung nagbebenta ka ng life insurance, halimbawa, maaari kang magtanong, Ginoo Prospect, kung maipakita ko sa iyo ang pinakakomprehensibong patakaran sa seguro na magagamit upang protektahan ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at ang iyong tahanan, at marahil ang pinakamababang presyo na magagamit sa merkado ngayon, nasa posisyon ka bang magdesisyon sa ngayon? Noong ako ay nagbebenta ng pagsasanay sa pagbebenta sa mga negosyo, itatanong ko, Ginoo Prospect, kung maipakita ko sa iyo ang paraan upang mapalakas ang iyong mga benta ng 20-30% sa susunod na 6 hanggang 12 buwan, nasa posisyon ka bang magpatuloy dito ngayon? Kung sasabihin ng prospect, oo, kung maipakita mo sa akin ang paraan upang mapalakas ang aking mga benta ng 20-30%, maaari akong gumawa ng desisyon kaagad. Ang iyong gawain ay ipakita sa prospect na tiyak na magbibigay ang iyong produkto o serbisyo sa pangako na iyong binigay sa iyong opening statement. Maaari kang humingi ng sagot.
Ang kagandahan ng demonstrasyon na pagsasara ay naipipilit nito ang prospect na magbigay ng sagot sa katapusan ng presentasyon sa halip na sabihin na kailangan niyang pag-isipan ito o pag-usapan ito sa iba. O mag-check ng kanyang mga pinensya o ibang dahilan. Nangako siya na bibigyan ka ng sagot agad kahit ano pa man ang kanyang desisyon. Uri ng personalidad ng kaugnay sa pagbili, may 6 na pangunahing mga profile ng personalidad na madalas mong makaharap sa araw-araw sa pagbebenta. Mahalaga na makilala mo ang mga iba't ibang estilo ng personalidad na ito at matuto kung paano epektibong makitungo sa bawat isa. Isa, ang walang pakialam na kaugnay sa pagbili. Ang unang uri ng personalidad na madidiscover mo sa pagbebenta ay ang walang pakialam na potensyal na mamimili. Ang uri ng mamimili na ito ay nagpapakita ng mga 5% ng kabuoang mamimili. Ito ang klase ng tao na hindi kailanman bibili ng anuman, kahit gaano pa ito kaganda. Karaniwan siyang pesimista, mapanlate, at madalas malungkot o hindi interesado. Hindi mahalaga sa walang pakialam na mamimili kung gaano ito kaganda, gaano ito kamura, o gaano ito kapanig sa ibang mga tao. Hindi siya bibili, kahit pa ibigay mo ito sa kanya ng libre. Madalas kang makakatagpo ng mga walang pakialam na mamimili. Karaniwan nilang mayroong maraming problema sa kanilang personal at negosyo. Sila ay may mababang tingin sa kanilang sarili, mababang tingin sa buhay, at mababang tingin sa iyo. Mayroon silang napakaraming problema na hindi na sila interesado kung ano ang iyong inaalok. Kahit na nag-aalok ka ng isang premium $100 para sa $5, hindi niya ito tatanggapin. Binabaliwala nila ang iyong oras. Isang kaibigan ko ay minsang nagbebenta ng isang napakagandang produkto para sa $295. Ang taong kausap niya ay lubos na kwalipikado upang bumili at gamitin ito. Kailangan niya ito at kaya niyang bilhin, ngunit siya ay isang walang pakialam na mamimili. Kahit ano ang sinabi ng kaibigan ko, ang customer na ito ay sumasagot sa pamamagitan ng pagsasabi, masyadong mahal. Masyadong mahal. Masyadong mahal. Sa wakas, sa pagkapagod, tinanong siya ng nagbebenta, ano kung ibibigay ko ito sa iyo para sa $200? Masyadong mahal pa rin, ang sagot ng walang pakialam na mamimili. Paano sa $100? Sabi ng kaibigan kong nagbebenta. Hindi ko pa rin kayang bilhin, sabi ng walang pakialam na mamimili. Sa wakas, sinabi ng kaibigan ko, paano sa $5? Hindi pa rin ako bibili. Ito ang tipikal na walang pakialam na mamimili. Hindi sila nag-aalala, sila ay negatibo at walang pakialam. Kapag nakakakilala ka ng mga taong ito, agad mong makikilala sila. Sa halip na pagodin ang iyong sarili sa kanila, alisin mo ang iyong sarili sa pinakamalinis na paraan na maaari mo at umalis. Pumunta at makipag-usap sa iba na mas may posibilidad na bumili. 2. Ang mamimili na may sariling katuparan. Sa kabilang dulo ng antas ng mga uri ng mamimili, makikita mo ang mamimili na may sariling katuparan. Ang mamimili na may sariling katuparan ay eksaktong ang kabaliktaran ng walang pakialam na mamimili. Ang mga mamimili na ito ay nagpapakita rin ng mga 5% ng merkado ng mamimili. Ang mamimili na may sariling katuparan ay alam ng eksaktong nais niya, eksaktong ang mga katangian at benepisyo na hinahanap niya, at eksaktong ang presyo na handa niyang bayaran para dito. Kung mayroon kang hinahanap niya, kukunin niya ito kaagad, ngayon din, na may kaunting o walang tanong. Siya ay positibo, kaaya-aya, at isang kasiya siyang kausap. Ang kailangan mong gawin ay magkaroon ng produkto o serbisyo na hinahanap niya, at ang benta ay natupad. Ang mga mamimili na ito ay bihirang mangyari. Ang mamimili na may sariling katuparan, tulad ng walang pakialam na mamimili, ay bihirang mangyari, hindi hihigit sa isa sa bawat 20 mga prospect. Ngunit kung tatawagan mo ang sapat na bilang ng mga tao, paminsan-minsan ay makakatagpo ka ng isa sa mga mamimili na may sariling katuparan, at ang benta ay napakadali na sasabihin mo sa iyong sarili, kung makapagbenta ako ng ganito palagi, yayaman ako. Sa pakikitungo sa mga mamimili na may sariling katuparan, laging ibenta sa kanila ang eksaktong nais nila. Huwag subukan na ibenta sa kanila ang ibang bagay o ibang klase, at huwag baguhin ang mga detalye. Maaari mong bigyan sila ng karagdagang impormasyon, ngunit huwag subukang kumbansihin sila sa ibang bagay maliban sa kung ano ang nasa kanilang puso. Kung wala ka ng hinahanap nila,
sabihin agad sa kanila na wala ka nito at ipaalam sa kanila kung saan nila maaaring makita ito. 3. Ang may analytical na mamimili. Ang ikatlong uri ay ang mamimiling may analytical na katangian. Ang taong ito ay nagpapakita ng mga 25% ng merkado. Ang uri ng mamimili na ito ay independent at nakatuon sa gawain. Hindi ito gaanong komunikatibo, ngunit labis itong nagmamalasakit sa kawastuhan at detalye. Ang pangunahing motibasyon ng mamimiling may analytical na katangian ay ang kawastuhan. Makikita mo ang mga taong ito sa anumang larangan na nangangailangan ng detalyadong oryentasyon upang maging matagumpay, tulad ng mga accountant, inhinyero, bangko, mga ngalakal, opisyal ng pautang. At mga specialist sa computer, ang pangunahing focus ng kanilang mga tanong sa iyo ay magiging ang eksaktong numero, detalye, at mga spesipikasyon ng iyong binibenta. Magpabagal at maging eksaktong kapag ikaw ay nakikipag-deal sa isang analytical buyer. Kailangan mong magpabagal at iwasan ang mga generalization, maging tiyak at malinaw. Maging handa na patunayan sa papel ang lahat ng iyong sinasabi. Mas eksaktong maaari kang magiging tungkol sa mga benepisyo ng iyong produkto o serbisyo at kung paano maaaring makuha ng customer ito, mas madali para sa taong ito na sa huli ay magdesisyon na bumili. Ang mas maraming detalye na ibinigay mo sa kanya tungkol sa kung paano gumagana ang iyong produkto, magkano ito, kung paano ito nagpe-perform, kung paano ito seserbisyuhan, at iba pa, mas masaya siya. Mahilig ang mga buyer na ito sa mga detalye, maaari silang umupo at pag-aralan ang mga detalye, chart, at graph sa loob ng mga oras. Ang mga analytical buyer ay hindi nagdedesisyon ng madali, sila ay mabagal sa pagbuo ng kanilang mga desisyon. Kailangan nilang iwanan ka mag-isa sa iyong material upang suriin at suriin ito. Madalas nilang babalikan ka na may isang serye ng mga tanong para sa paglilinaw. Walang saysay na subukan na madaliin ang mga taong ito, sila ay mas interesado sa paggawa ng tamang desisyon kaysa sa pag-save ng pera o pabilisin ang transaksyon. Numero 4, ang relator buyer, isa pang customer na iyong haharapin ay ang taong nakatutok sa relasyon. Ito ay kumakatawan ng mga 25% ng merkado ng customer, depende sa kung ano ang iyong binibenta. Sila ay kadalasang sariling-sarili at hindi gaanong maligaya o ekspresibo. Kailangan mong magpabagal at magpahinga upang magkasundo ng mabuti sa kanila. Ang mga relator ay labis na nag-aalala sa mga tao, sensitibo sila sa kung paano mag-isip at magdamdam ang mga tao sa iba't ibang paksa. Sa pag-iisip ng isang produkto o serbisyo, sila ay nag-aalala sa kung paano maaaring mag-react o mag-respond ang mga tao sa kanilang mga desisyon. Ini-imagine nila kung ano ang mga opinyon ng mga tao, positibo o negatibo, at madalas silang sobrang sensitibo sa mga opinyon ng ibang tao. Ang mga relator ay natural na nagugustuhan sa mga props yung tumutulong, sila ay naging guro, administrator ng personnel, psikolohista, nurse, at social worker. Kailangan nilang mapalakas. Ang uri ng customer na ito ay nag-aalala kung ano ang maaring isipin ng mga tao kung bumili ng partikular na produkto o serbisyo ang relator. Palaging kailangan niyang pag-usapan ito sa iba, madalas sa maraming tao. Minsan kailangan niyang tanungin ang bawat miyembro ng kanyang pamilya pati na ang kanyang mga kaibigan at kasosyo bago siya makabili ng bagong produkto o serbisyo. Ang pangunahing motibasyon ng mga relator ay magkasundo ng mabuti sa iba. Nagsusumikap sila para sa harmonya at kaligayahan sa mga tao sa paligid nila at na-stress sila sa pag-iisip ng isang tao na malungkot para sa anumang kadahilanan. Focus sa ibang masayang mga customer kapag ikaw ay nagbebenta ng produkto o serbisyo sa isang relator. Magtatanong siya ng maraming mga tanong tungkol sa iba na gumagamit ng produkto. Gusto niyang malaman kung popular at tanggap ng ibang tao ang produkto na apektado ng kanyang pagbili. Gusto niyang siguruhing magugustuhan at akma ito sa iba. Kung ikaw ay nagbebenta sa kanya ng bahay, ang pangunahing alalahanin niya ay ang posibleng mga reaksyon ng ibang tao kapag nakita at binisita nila ang bahay. Kapag ikaw ay nagbebenta ng damit o sasakyan sa isang relator, ang pangunahing interes niya ay kung paano magre-react ang ibang tao sa kanyang mga pagpili. Itayo ang isang relasyon, gusto ng mga relator na mag-usap at magtanong tungkol sa iyo at kung paano ka mag-isip at magdamdam. Gusto nilang pag-usapan ang produkto o serbisyo at kung paano mag-react ang ibang tao sa pagbili at paggamit nito.
Gusto nilang mag-develop ng relasyon sa salesperson hanggang sa sila ay maging comfortable na pag-usapan ang iyong produkto o serbisyo. Sa unang lugar, kapag ikaw ay nakikipag-usap sa isang relator o emosyonal na buyer, maaaring gustuhin niya na maglaan ng 1 oras o 2 upang makilala ka at pagkatapos ay bumalik ka at maglaan ng 1 pang oras o 2 upang magtayo ng isang relasyon. Gusto niyang maging comfortable sa iyo upang maunawaan ka at ang produkto o serbisyo na iyong inaalok. Huwag silang madalian. Ang uri ng mga relator na buyer ay kadalasang mabagal sa pagbuo ng kanilang mga desisyon. Sila ay karaniwang nag-aalangan, at hindi makapagpapasya, gusto nilang pag-isipan ng mabuti ang mga bagay. Maaari nilang pumili na bumili ng iyong produkto at pagkatapos ay magbago ang kanilang isipan ng lubusan kung may isa pang tao na nagpahayag ng kritisismo o hindi pagsang-ayon sa kanilang desisyon. Kailangan mong maipamalas ang kakayahan na maging pasensyoso, sensitibo, at maingat kapag nakikipag-ugnayan sa mga mamimili na nakatuon sa ugnayan. Numero 5, ang driver buyer. Ang ika-5 uri ng mamimili ay mas nakatuon sa gawain kaysa sa anumang iba pang uri. Mayroon siyang profile ng personalidad ng direktor. Siya ay tuwiran, hindi mapasensya, at gusto niyang direkta sa punto. Siya ay pangnegosyo at praktikal. Ang pinakamalaking alalahanin niya ay ang makakuha ng mga resulta. Dahil sa hindi mapasensya at palabang mamimili na nakatuon sa gawain, siya ay tuwiran at direkta sa punto sa iyo. Gusto niyang malaman kung ano ang iyong produkto, ano ang ginagawa nito, anong mga resulta ang makakamtan niya, magkano ito, gaano siya sigurado na ang iyong produkto o serbisyo ay tutupad sa iyong mga pangako, at gaano katagal ito magtatagal. Direkta sa punto. Ang driver buyer ay hindi gusto ang mga maliit na usapan, at wala siyang interes sa pagbuo ng mainit na ugnayan sa nagbebenta. Gusto niyang makarating kaagad sa pinakapunto at magdesisyon, oo o hindi. Ang mga resulta o nakatuon sa gawain ng mga tao ay nakatuon sa mga trabahong kung saan ang ganitong temperamento ay pinakakailangan. Sila ay naging mga negosyante, matigas na mga ngalakal, at mga tagapamahala sa mga benta. Sila ay naging mga senior executive sa mga posisyong direktang responsable sa mga namamalakad na resulta. Sila ay mga hepe ng bumbero at mga pinuno ng mga SWAT team. Sila ang mga taong nagpapatupad ng gawain ng mabilis at mahusay. Sila ay abala at abala. Ang mga mamimili na nakatuon sa gawain ay abala, binabanggit mo sila at pinipigilan sila mula sa isang bagay na itinuturing nilang mas mahalaga kaysa sa iyo. Gusto nila na agad kang makapunta sa punto. Hindi nila gusto ang malaking pag-angat tungkol sa kung paano naisip at dinisenyo ang iyong produkto o serbisyo, gusto lang nila na sagutin mo ang tanong, anong nasa loob para sa akin? Ang uri ng mamimiling ito ay isang kasiyahan na pakitunguhan kung maipapakita mo na ang iyong produkto o serbisyo ay makakakuha ng mga resulta na gusto niya. Tulad ng lahat ng mamimili, hinahanap niya ang pagpapabuti, at ang mas malinaw na ito ay na ang iyong produkto o serbisyo ay magpapabuti sa kanyang buhay o trabaho, mas mabilis niya itong bibigyan ng oo na sagot. Ang mga mamimiling nakatuon sa gawain ay mabilis at malinaw sa kanilang mga desisyon, alam nila kung ano ang gusto nila, at kung meron kang iyon, gusto nilang kunin ito at simulan agad gamitin. Kapag nakikipag-usap ka sa isang mamimiling tulad nito, kailangan mong madaliin ang iyong presentasyon, makarating ka agad sa punto, at magtuon sa mga espesipikong resulta o benepisyo na kanyang magugustuhan kung bibili siya sa iyo. Ang uri ng mamimiling ito ay kumakatawan ng mga 25% ng potensyal na mga mamimili, depende sa iyong ibinibenta. 6. Ang mamimiling socializador. Ang 6 na uri ng mamimili ay ang uri ng mamimili na socializador. Ang taong ito ay palabang at labis na mapanagot. Gusto niyang magtrabaho sa pamamagitan ng mga tao upang makakuha ng mga resulta. Madalas siyang tinatawag na integradong mamimili sapagkat siya ay gumagana ng may magandang balanse sa pagitan ng oryentasyon sa tao at oryentasyon sa gawain. Ang uri ng mamimiling ito ay natatangi sa mga larangang nangangailangan ng mataas na antas ng koordinasyon sa iba't ibang uri ng mga tao upang matapos ang gawain. Sila ay naging mga tagapamahala, mga manager, at mga tagapamahala, pati na rin ang mga tagapamahala ng orkestra, mga senior administrator sa malalaking profesional na mga kumpanya, mga pangulo ng mga organisasyong hindi pampamahalaan,
at iba pang posisyon kung saan ang kakayahan na ay coordinate ang iba't ibang uri ng mga tao upang maisagawa ang mga layunin ay kinakailangan. Ang socializer ay nakatuon sa pagkamit ng tagumpay dahil sa kanyang labis na palabang, socializer na uri ng kanyang pagkatao. Ang pangunahing alalahanin ng taong ito ay siya at ang iba pang mga tao. Gusto niyang pag-usapan kapati na rin ang kanyang sarili. Gusto niyang pag-usapan ang tagumpay at mga resulta. Gusto niyang ibahagi sa iyo ang kanyang nagawa sa nakaraan at labis na interesado sa pag-alam tungkol sa iyo at sa mga nagawa mo. Minsan, ang mamimiling socializer ay pumapayag ng masyadong mabilis at hindi nagtatanda ng mga detalye. Maaari siyang pumayag na gumawa ng isang bagay sa iyo o bumili ng isang bagay mula sa iyo, at ilang araw pa, makalimutan ito ng lubusan, o mas masahol pa, maaalala niya ang pag-uusap ng ibang paraan. At magugulat sa iyong interpretasyon ng iyong pagpupulong sa kanya. Isulat ito sa papel kapag nakikipagdeal ka sa ganitong uri ng extroverted, outgoing na mamimili. Kapag mayroon ka ng anumang kasunduan, dapat mong isulat ito at magkaroon ng kopya na ipapadala sa kanya. Magpadala sa kanya ng email. Tandaan, sa ganitong uri ng mamimili, ang pagkaunawa ay nagpipigil ng mga pagkakamali. Ang ganitong uri ng mamimili ay kumakatawan ng mga 25% ng merkado ng mga mamimili. Maaari mong malaman kapag nakikipagkita ka sa isang socializer type na mamimili dahil siya ay magiging mainit, magiliw, outgoing, interesado sa iyo, at magtatanong ng maraming mga tanong. Magkaiba-iba ang estilo para sa iba't ibang tao. Karamihan sa matagumpay na mga nagbebenta ay tendensyang maging mga socializer o mga direktor, o isang kombinasyon ng dalawang estilo na ito. Ang isang relator na uri ng nagbebenta ay karaniwang masyadong sensitibo sa mga opinyon ng iba upang kailanman magtanong para sa order o subukan na isara ang benta. Ang isang analyzer na uri ng nagbebenta ay sobrang concerned sa mga detalye at pagkuha ng impormasyon na hindi niya kailanman tatawagan ang isang prospect. Kung tawagan niya ang isang prospect, siya ay sobrang concerned sa pagkuha ng karagdagang impormasyon para sa prospect kaysa sa pagtatanong para sa order. Ang malaking problema sa benta ay na lahat tayo ay tendensyang makita ang mundo sa pamamagitan ng ating mga sariling mata. Bilang resulta, tayo ay tendensyang tretuhin ang lahat ng iba bilang kung sila ay kung ano tayo. Kung ikaw ay isang socializer, tretuhin mo ang lahat ng iba na parang sila rin ay mga socializers. Kung ikaw ay isang direktor na uri ng nagbebenta, maging tuwid ka at sa punto at asahan ang mga tao na gumawa ng mabilis na mga desisyon kapag ipinakita mo sa kanila ang mga magagandang dahilan upang bumili. Personal na kahusayan, upang makamit ang tagumpay sa benta, dapat mong palawakin ang iyong kahusayan sa personalidad. Ito ay nangangailangan na kumuha ng ilang sandali upang suriin ang uri ng prospect na kausap mo at baguhin ang iyong personalidad ayon dito. Kung ikaw ay nakikipag-usap sa isang relator, magpahina ka, magtanong ng maraming tanong, at mag-focus sa relasyon. Maglaan ng panahon upang tulungan ang prospect na maunawaan kung paano mapahahalagahan at tatanggapin ng iba ang iyong produkto o serbisyo na apektado nito. Huwag madalian ng tao o subukan na gawin siyang gumawa ng mabilis na desisyon. Sa pamamagitan ng pagpunta ng mabagal at may pasensya, sa huli, magtatagumpay ka sa isang relator na uri ng mamimili. Kapag nakikipag-deal sa isang analyzer, muling dapat mong magpahina at mag-concentrate sa mga detalye. Maglaan ng panahon upang sagutin ang bawat tanong, mas mainam kung sa pagsusulat. Maging tiyak tungkol sa iyong mga alegasyon. Sa iyong pakikipag-usap, payagan ang katahimikan at bigyan ang prospect ng pagkakataon na isipin ang iyong sinabi. Maging mahinahon, magalang, at matyaga. Bigyan ang customer ng kanyang gusto. Kapag nakikipag-deal sa isang direktor na uri ng mamimili, dapat kang pumunta sa punto. Kahit na ikaw ay isang socializer at gusto mong makipag-usap at makilala ang mga tao, dapat mong pigilin ang tendensyang ito habang nakikipag-deal sa driver. Sa halip, sagutin ang kanyang mga tanong ng diretsyo at mag-focus sa resulta ng bottom line na makukuha niya sa paggamit ng iyong produkto o serbisyo. Kapag mas naniwala ang driver na ang iyong produkto o serbisyo ay makakatulong sa kanya sa maikling panahon, mas mabilis siyang magdedesisyon sa pagbili. Kapag nakikipag-deal sa isang socializer, maging positibo at bukas. Kapag nagsimula na ang mamimili na pag-usapan ang personal o negosyo na mga bagay na wala namang kinalaman sa iyong produkto,
maingat na ibalik ang pag-uusap sa layunin ng iyong pagbisita. Kapag sumang-ayon na ang mamimili na magpatuloy, isulat agad ang benta at kumuha ng lagda sa pinakamabilis na paraan na maaari mo. Kung hindi, maaaring makalimutan o mali ang kanyang pag-aalala. Maglaan ng oras upang obserbahan at suriin ang iba bago ka magsimula ng pagbebenta. Alamin kung anong uri ng tao ang kausap mo at pagkatapos ay istruktura ang iyong mga sagot at presentasyon sa paraan na sumasaklaw sa kanilang mga pangangailangan sa halip na sa iyo. Mas mainam pa, mag-develop ng 4 na magkakaibang mga presentasyon sa benta, ang analyzer thinker, ang relator people person, ang director driver, at ang socializer achievement type na mga. At samahan ang ugnayan sa prospect, ang tiwala ay ang pangunahing salik sa proseso ng benta sa ngayon. Hanggang sa isang tao ay magustuhan at pagkatiwalaan ka, hindi siya bukas sa kung ano ang iyong ibinebenta o gaano ito kahusay para sa kanya at sa kanyang kumpanya. Ang tiwala ang lahat. Mas malaki ang produkto o serbisyo, karaniwang mas matagal itong magtagumpay upang mabuo ang pakiramdam ng tiwala at ugnayan. Sa mga malalaking produkto o serbisyo, ang buong unang pagpupulong ay maaaring gugulin sa pakiramdaman ng isa't isa at sa pagtansya kung may magandang tugma sa pagitan ng isang nagbebenta at ng kumpanya. Ang paraan upang magtayo ng tiwala, ang pinakamahusay na paraan upang magtayo ng tiwala sa isang ugnayan sa benta, ay upang tanungin ang prospect ng mga tanong at makinig ng maingat sa mga sagot. Ang mas madalas mong ipakita na tunay kang interesado sa prospect at sa kanyang sitwasyon, mas magiging bukas ang prospect sa pagbibigay sa iyo ng impormasyon at pagtanggap sa iyong mga rekomendasyon. At huwag kailanman magsimula sa pag-uusap tungkol sa iyong produkto o serbisyo hanggang sa aktibong nakapagpapakita ka ng pagkakaibigan. Kailangan mong magtayo ng isang ugnayan ng pagkakaibigan bago ka makarating sa pagpapalakas ng isang ugnayan ng customer. Maingat ang mga customer sa pagbebenta ng mahal, sopistikadong mga produkto na may mahabang buhay at panahon ng pag-install. Madalas itong kukuha ng 3 o 4 na pagbisita bago marating ang punto kung saan ang ugnayan ay sapat na malakas upang makipag-usap ng seryoso sa negosyo. Hindi karaniwang kailangan ang 6 na buwan o higit pa ng mga pagpupulong at mga proposal bago maging comfortable ang customer na gumawa ng malaking, pangmatagalang pangako. Maging pasensyoso. May magandang dahilan para sa pag-iingat at pagkaantala na ito. Sa maraming kaso, ang reputasyon ng prospect at kahit ang karera ay maaaring nakasalalay kung gumawa siya ng maling desisyon sa pagbili para sa kanyang kumpanya. Maaaring ito ay magastos ang kanyang trabaho, maaari siyang mapadestino o kahit na masibak. Dahil dito, hindi niya kayang magkamali. Magsimula ng maaga sa pagkwalipika. Gamitin ang approach clause o ang demonstration clause sa iyong unang pakikipag-ugnayan sa customer. Ito ay nagbibigay daan sa iyo na kwalipikahin siya kaagad. Ang sagot sa isa o parehong tanong na ito ay nagsasabi sa iyo sa simula kung may interes siya sa iyong produkto. Kung maipapakita ko sa iyo ang eksaktong kotse na hinahanap mo sa marahil ang pinakamababang presyo sa lungsod, interesado ka bang pumunta para dito? Kung sasabihin ng prospect na hindi, kakabili ko lang ng kotse at hindi ko kailangan ng isa pang ilang taon, alam mo na ang taong ito ay hindi isang prospect. Wala nang saysay na subukan ang pagtatatag ng isang mataas na kalidad na ugnayan at pag-unawa ng higit patungkol sa kanyang sitwasyon, wala siya sa merkado. Ang layunin ng presentasyon, ang iyong opening question, ay upang alamin kung ang isang tao ay isang prospect para sa iyong ibinebenta. Ang layunin ng mga sumusunod na tanong ay upang mas lalo pang kwalipikahin ang prospect at alamin ang mga pangunahing dahilan kung bakit siya maaaring bumili. Bawat produkto ay naglalaman ng iba't ibang mga tampok at benepisyo. Ang mga tampok ay nagpapalabas ng interes, ngunit ang mga benepisyo ay nagpapalabas ng pagnanais sa pagbili. Ang sabi nga, ang layunin ng presentasyon ay upang ipaliwanag ang mga tampok na kinabibilangan ng iyong produkto o serbisyo at ipakita ang mga benepisyo na kanilang inaalok sa iyong prospect. Sa paraan, ikaw ay bahagyaring isang detective, hinahanap mo ang mga clue na magdadala sa iyo sa benta. Ikaw ay nagpapakita ng mga tampok at benepisyo para sa layunin ng pagpapahiwatig ng interes sa pagbili mula sa bahagi ng prospect. Ikaw ay nanunood at nakikinig upang alamin ang mga dahilan kung bakit siya bibili. Ipakita ang isang benepisyo ng isang feature sa isang pagkakataon. Ang proseso ng iyong presentasyon ay hindi upang ipakit,
Kung mayroon kang 10 mga tampok at benepisyo na nakalista sa pagkakasunod-sunod ng pagbaba ng kahalagahan mula sa pinakamagandang benepisyo na inaalok ng iyong produkto pababa sa pinakamababa, ilantad ang iyong mga tampok at benepisyo sa gayong pagkakasunod-sunod. Kung ang iyong prospect ay nagiging masigla at nagiging labis na interesado kapag binabanggit mo ang pangalawang pinakakagiliwang na benepisyo, maaari kang mag-focus sa iyon. At maging simulan pa ang paglalakbay patungo sa pagsara ng benta, magtapos ng benta kapag malinaw na ang inyong customer ay labis na nagnanais ng partikular na benepisyo na inaalok ng inyong produkto o serbisyo. Hindi mo kailangang dumaan sa mga numero 3 hanggang 10 kapag natagpuan mo na ang hot button. Simulan ang pagtuon sa partikular na benepisyo na iyon, ipakita sa customer kung paano niya may enjoy ang benepisyo kapag bumili siya ng iyong produkto. Kapag may tugon ang prospect sa partikular na punto sa iyong presentasyon, wow, ang galing nito, hindi ko pa ito nakita dati. Kailangan namin ito dito. Gaano katagal bago makarating ang ganito? Kapag nangyari ito, maaari mong agad na hingin ang order. Hindi mo na kailangang magpatuloy sa pag-uusap. Sabihin lamang, gaano kabilis mo kailangan ito. At isara ang benta. Minsan, ang mga mamimili ay handa na. Isa sa pinakamahuhusay na mga salesperson sa mutual fund na nakilala ko ay naglaan ng mga taon sa pagpapabuti ng kanyang presentasyon sa pagbenta. Nag-umpisa ito mula sa pangkalahatan patungo sa partikular. Kasama nito ang bawat benepisyo na maaaring ma-enjoy ng isang mamumuhunan mula sa isang mutual fund. Sa oras na ang presentasyon ay kumpleto na, kasama na ang 32 iba't ibang punto kung saan niya maaaring isara ang benta. Sinabi niya sa akin na ang bawat prospect ay malapit nang bumili kapag unang beses nilang nakilala ang salesperson o napakalayo. Sa totoo lang, ang karamihan sa mga prospect ay nasa gitna. May mga prospect na kailangan lamang ng isa o dalawang dahilan upang magsabi ng oo, may iba naman na kailangan ng mas mahabang proseso ng pagbenta bago sila handa bumili. Ang kanyang presentasyon sa pagbebenta ay inilaan upang maging epektibo sa anumang prospect na kanyang makakatagpo sa anumang yugto ng siklo ng pagbili. Magtanong para sa order agad. Minsan, maaring isara niya ito kaagad sa simula ng kanyang presentasyon sa isang highly qualified prospect. Sa kanyang presentasyon sa mutual fund, magsisimula siya sa pamamagitan ng pagtatanong tulad ng, gusto mo bang makita kung paano makakuha ng pinakamataas na return sa iyong pera na may pinakamababang posibleng panganib sa merkado ngayon? Kung ang prospect ay nagsabi ng oo, ang kanyang kaibigan ay magdadala ng isang piraso ng papel at gumuhit ng 2 bilog. Sasabihin niya, Ginoong prospect, ang 2 bilog na ito ay kumakatawan sa kung ano ang maaari mong gawin sa iyong pera. Kung ilalagay mo ang iyong pera sa unang bilog, sa isang tradisyonal na savings account, maaari kang kumita ng 3 hanggang 5% sa iyong pera bago magbawas ng buwis, tama ba? Pero kung ilalagay mo ang iyong pera sa pangalawang bilog, sa isang maayos na pamamahala sa mutual fund, maaari kang kumita ng 10 hanggang 15% sa iyong pera at hindi babayaran ng buwis ang pera hanggang hindi ito ini-withdraw. Alin sa dalawang ito ang mas gusto mo? Madalas, kung hindi man palaging, ang prospect ay sasabihin, mas gusto ko ang 10 hanggang 15% sa aking pera. Sasabihin ng salesman, maganda. Bakit hindi tayo magsimula agad? Kumilos upang isara ang benta. Pagkatapos, kukunin niya ang isang form ng application, isusulat ang petsa sa kanang sulok sa itaas, at tatanungin, ano ang tamang spelling ng iyong apelyido. Kapag ibinigay ng prospect ang pagbaybay sa kanyang pangalan, ang benta ay nagawa na. Pagkatapos, ihahanda niya ang mga detalye at kukumpletuhin ang transaksyon. Ang salesperson na ito sa huli ay naging isa sa pinakamatagumpay at panatilihin ang inisyatibo. Minsan, ang prospect ay maaaring magsabi, sandali, kailangan kong mag-isip tungkol dito. Agad niyang sasabihin, pwede ko bang itanong, magkano ang pera mo sa iyong savings account ngayon? Mga $5,000, sasabihin ng kaibigan ko, Ginoong prospect, alin sa palagay mo ang pinakamabuti? 3 hanggang 5% o 10 hanggang 15%? Kala ko 10 hanggang 15% ang mas maganda. Sisigot ang prospect, tama nga. May dalhin ka bang checkbook? Pagkatapos, siya ay magdadala na lamang ng form at sisimula ng pag-fill out. Kailangan ng prospect na pigilan siya upang hindi ituloy ang benta na bihirang mangyari.
Ang natuklasan niya ay nasa pakikitungo sa isang qualified prospect, maaari niyang simulan ang pagsara ng benta sa sandaling malinaw na nais ng prospect ang pangunahing benepisyo na makukuha niya sa pagbili ng produkto. Sa mga taon ng aming pagkakakilala, ang maraming mga benta ay ni-delay ng mas matagal kaysa kailangan dahil sa pag-aatubili ng mga salesperson na humiling ng order at isara ang transaksyon. Pagbebenta ng mga tangible laban sa intangible. Ang pagsasara ng benta sa isang tangible na produkto ay nangangailangan ng ibang paraan kaysa sa pagsasara sa isang intangible na produkto. Kapag nagbigay ka ng presentasyon sa isang tangible na produkto, tulad ng kotse, photocopier, cellular telephone, o refrigerator, at wala ng karagdagang tanong ang prospect, dapat mong hingin ang order agad. Kapag ang prospect ay lubos ng nauunawaan kung ano ang iyong ibinebenta, paano ito gumagana, at paano siya makikinabang sa pag-aari at pag-e-enjoy nito, panahon na upang isara ang benta. Kapag natapos mo na ang iyong presentasyon, alam na ng prospect ang lahat ng kailangang malaman tungkol sa pagbili at pag-e-enjoy sa iyong produkto o serbisyo. Hindi na siya mag-aaral ng kahit na anong bagong impormasyon pagkatapos mong umalis o pagkatapos niyang umalis. Ito ang mataas na punto ng presentasyon sa pagbebenta. Mula sa puntong ito, unti-unting makakalimutan ng customer ang mga features at benefits ng produkto at unti-unting mawawala ang kanyang interes at pagnanasa sa pagbili. Maging magalang ngunit matyaga. Kung sasabihin ng prospect, mukhang maganda nga ito, hayaan mo akong pag-isipan muna. Maaari mong agad itong sagutin sa pamamagitan ng pagsasabi, "Ginoong prospect, sa sandaling ito, alam mo na ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa produkto na ito. Mula sa sinabi mo sa akin, mukhang ito ay isang napakagandang pagpipilian para sa iyo. Bakit hindi mo nalang kunin?" Ikaw ay lubos na magugulat kung gaano kadalas sasabihin ng prospect, sige, kukunin ko na. Ngunit kung bibigyan mo ang prospect ng pagkakataon na umalis at pag-isipan ito, may posibilidad na unti-unting makakalimutan ng prospect kung bakit siya naakit sa iyong produkto o serbisyo sa una. Mas masama pa, ang prospect ay maaaring makatagpo ng isa pang salesperson na mas tiyak at magtatapos na bumili ng iyong produkto mula sa ibang tao. Ito ay nangyayari palagi, hindi na kailangang magbalik tawag. Noong ako ay isang bagong salesman na nagsisimula pa lamang, ako ay nagbebenta ng isang discount card mula sa opisina patungo sa opisina para sa mga 100 lokal na restaurant. Ang presyo nito ay $20. Kapag ipinakita ng may-ari ng card ito sa isang restaurant, makakakuha siya ng 10 hanggang 20% na diskwento sa bill. Kaya, ang card ay magbabayad para sa sarili nito sa isa o dalawang paggamit. Ito ay isang simpleng produkto, isang simpleng benepisyo, isang simpleng desisyon, at isang simpleng benta. Ngunit nang ako ay lumabas upang magbenta, ako ay tunay na kinakabahan. Magbibigay ako ng aking presentasyon at pagkatapos ay maghihintay. Ang prospect ay laging sasabihin, "Sandali, hayaan mo akong pag-isipan muna ito." Nagpapasalamat ako ng lubos sa prospect at nangako na tatawagan ko siya sa ilang araw pagkatapos niyang mag-isip. Gulat na gulat, Wallen. Ako mismo ay nagpasya sa likod ng aking isip na kailangan ng mga tao na pag-isipan ito. Ako pa nga ang magpapayo kung ang prospect ay nag-aatubiling, bakit hindi mo pag-isipan ito? Ngunit mula sa araw na iyon pala, nag-imbento ako ng isang bagong taktika. Pagkatapos kong magbigay ng aking presentasyon at sinabi ng prospect, "Sandali, hayaan mo akong pag-isipan muna ito," sasabihin ko, "Pasensya na, hindi ako gumagawa ng callbacks." Tanda ko pa noong unang beses kung sabihin ito sa isang prospect, siya ay nagulat. Sabi niya, "Anong ibig mong sabihin?" Sinabi ko sa kanya, "Ginoong prospect, alam mo na ang lahat ng dapat mong malaman upang magdesisyon ngayon. Ito ay isang napakagandang produkto na nagbabayad para sa sarili nito sa isa o dalawang paggamit. Pagkatapos nito, maaari kang mag-ipon ng 5 o 100 beses ang halaga ng card. Bakit hindi mo na lang ito kunin?" Sa aking pagtataka, ang prospect ay nagsabi, "Okay, may sense nga iyon. Kukunin ko na." Lumabas ako na may bagong pananaw sa pagbebenta at pagsasara. Sa aking susunod na tawag, ginawa ko at sinabi ang parehong mga bagay, at muli ay nakakuha ng isang benta. Sa aking ikatlong tawag, pareho pa rin.
Sa madaling sabi, ako ay nagbebenta ng higit pa kaysa sa sinuman sa aking kumpanya at higit pa kaysa sa karamihan sa kanila na pinagsama-sama. Binento ko sa halos bawat taong kinausap ko dahil tumanggi akong magbalik tawag. Isipin mo, paano ito maaaring mag-apply sa iyong pagbebenta? Ang mga intangible ay iba. Kung nagbebenta ka ng isang intangible na produkto kung saan maaaring o hindi maaaring makinabang ang prospect mula sa mga halaga na nakapaloob sa iyong alok, karaniwang kailangan mong gumawa ng higit sa isang tawag. Sa unang tawag, hinati mo lamang ang mga prospect mula sa mga suspect. Nagtatanong ka at sinusuri ang prospect upang malaman kung maaari ba siyang makakinabang mula sa iyong binibenta. Natutukoy mo ang kanyang eksaktong pangangailangan at saka ay inaayos na bumalik para sa ikalawang pag-uusap na may mga rekomendasyon at marahil isang nakasulat na proposal. Gamitin ang dalawang hakbang na pamamaraan sa pagbebenta ng isang intangible na produkto tulad ng patakaran ng seguro at pag-iimpok o anumang uri ng serbisyo na nangangailangan ng pag-customize at pag-aayos sa mga partikular na pangangailangan ng customer. Gamitin ang dalawang hakbang na benta sa iyong unang tawag. Nagtatanong ka upang malaman kung maaaring makakinabang ang prospect mula sa iyong produkto o serbisyo. Sa ikalawang tawag, bumabalik ka na may isang panukala o rekomendasyon na kumpleto na may mga presyo at termino at ipinapakita sa prospect kung paano siya maaaring pinakamalaki na makakinabang sa iyong binibenta. Ang dahilan kung bakit mo ginagamit ang dalawang hakbang na benta kapag nagbebenta ng isang mas komplikadong serbisyo ay dahil hindi ka nasa posisyon na magbigay ng isang rekomendasyon sa pagbili sa unang tawag. Wala kang sapat na impormasyon o sapat na relasyon at tiwala upang humiling ng order. Nang una, pagpaplano ay nag-iingat sa mga mahinang presentasyon. Isa sa mga ugali na nagsasaliksik sa mga profesional sa pagbebenta mula sa mga walang pinansyal na mga amateur sa props yung ito ay ang planadong presentasyon. Ang planadong presentasyon ay 20 beses mas epektibo kaysa sa biglaang presentasyon. Lahat ng profesional sa pagbebenta sa top na 10% ay gumagamit ng isang planadong presentasyon. Ang mga mababang kumikita, yaong nasa bottom 80% ng mga nagbebenta, ay simpleng sinasabi ang anumang lumalabas sa kanilang bibig kapag nakikipagtagpo sa mga customer. Ito ay hindi ang tamang daan para sa iyo. Ang presentasyon ng plano ay isang hakbang sa hakbang na proseso ng pag-aaral at pagtuturo. Nagsisimula ito sa iyong tanong na pagsisimula. Mula sa iyong tanong na pagsisimula, ikaw ay maglalakbay sa proseso ng pag-aaral sa sitwasyon at pangangailangan ng prospect hanggang sa pagtuturo sa prospect kung ano ang ginagawa ng iyong produkto at kung ano ang. Halimbawa, kung ikaw ay nagbebenta ng isang flat screen na telebisyon na nakasabit sa pader, maaari mong sabihin, dahil dito sa flat screen na ito, ang feature ng produkto, maaari mong makita mula sa bawat anggulo, ang benefit ng produkto, na nangangahulugang maaari mong gawing sinihan ng iyong sala para sa iyong pamilya at mga kaibigan, ang benepisyo sa customer. Ilista ang bawat feature at benefit ng iyong produkto o serbisyo at saka sulatin ang parehong uri ng presentasyon, ipakita kung ano ito, sabihin kung ano ito, at saka magtanong para sa feedback o pagsang-ayon. Ipaliwanag ang feature ng produkto, ang benefit ng feature na iyon para sa produkto, at saka ang benepisyo sa customer ng pareho. Ikaw ay magugulat kung gaano kakapalakas ang iyong mga presentasyon. Kung ano ang ginagawa ng iyong produkto. May dalawang iba't ibang pamamaraan sa pagpapakita ng anumang produkto o serbisyo. Ang isa ay ginagamit ng mga profesional at ang pangalawang ginagamit ng mga amateur. Ang unang pamamaraan na ginagamit ng mga mataas na bayad na profesional ay ang pagtuon sa kung ano ang ginagawa ng produkto. Ang ikalawang pamamaraan na ginagamit ng mga hindi masyadong bayad na amateur ay ang pagtuon sa kung ano ang produkto. Sa realidad, ang lahat ng customer ay interesado lamang kung ano ang ginagawa ng produkto, kung ano ang pakinabang para sa kanya. Sa pagbebenta sa mga negosyo, ang pangunahing dahilan kung bakit ang sinuman ay bumibili ng anumang bagay ay upang gumawa o mag-ipon ng oras o pera. Ito ang mga sagot sa kung ano ang ginagawa ng iyong produkto o serbisyo. Kapag ikaw ay nakikipag-usap sa mga negosyante, sila ay interesado lamang sa resulta, sa direktang nasusukat na resulta na kanilang makukuha mula sa pagbibigay ng pera sa iyo para sa iyong produkto o serbisyo. 4 na tanong na dapat mong sagutin. Ang mga negosyante ay nagtatanong sa kanilang mga sarili ng 4 na tanong na dapat mong sagutin.
Ang mga tanong na ito ng malinaw at tiyak kung nais mong makabenta. Ang mga tanong ay, 1. Magkano ang babayaran ko? 2. Magkano ang makukuha ko sa kapalit nito? 3. Gaano kabilis ko makukuha ang mga resulta na ito? 4. Gaano ako katiyak na makukuha ko ang mga resulta na ipinapangako mo? Ang iyong buong presentasyon sa pagbebenta ay dapat umiikot sa pagsagot sa mga tanong na ito ng kasiya siya sa prospect. Madalas kang kailangang magtayo ng kaso para sa pagbili at paggamit ng iyong produkto o serbisyo, tulad ng isang abogado na nagpapakita ng kaso sa hukuman. Kailangan mong magpakita ng isang piraso ng ebidensya matapos ang isa pa sa sunod na sekswal, na bawat feature at benepisyo ay nagdadala at nagpapalakas sa susunod na feature at benepisyo. Emosyon o logika. Minsan ay tinatanong ko ang aking mga tagapakinig kung anong porsyento ng desisyon ng isang tao ay batay sa emosyon at kung anong porsyento ay batay sa logika. Halos lahat ay sasabihin ang mga tao ay 70% emosyonal at lamang 10% lohikal. Ngunit ang tamang sagot ay ang mga tao ay 100% emosyonal. Ang pag-iisip ay nangangailangan ng oras at pagsisikap, ngunit ang mga emosyon ay agad. Tulad ng aking ipinaliwanag kanina, ito ang dahilan kung bakit sa pagbebenta, ang mga prospect ay nagdedesisyon sa emosyonal at saka lang pinaninindigan sa logika. Kung ang isang prospect ay maganda ang pakiramdam sa iyo at sa iyong kumpanya, kung gusto ka niya at nirerespeto ka niya, kung mayroon kang magandang relasyon, kung gayon, ang kapangyarihan ng pagkagusto ay madalas na magdudulot sa pagbebenta. Gayunpaman, ang logika ang nagbebenta. Sa kabila ng kung gaano katindi ang nais ng prospect ang iyong produkto sa emosyonal, kailangan pa rin siyang mag-convince ng lohikal na makukuha niya ang emosyonal na mga benepisyo na hinahangad niya. Tulad ng sinasabi, ang logika ang nagbebenta. Kapag itinayo mo ang iyong presentasyon mula sa simula, gumagalaw mula sa puntong ito hanggang sa puntong iyon, nag-aalok ng tiyak na mga benepisyo, at saka ipinaliwanag mo ng lohikal kung paano nakakami. Ito ay agad na magpapaluwag sa prospect at magbibigay daan sa kanya na makinig sa akin ng may malaking interes. Magtanong ng lohikal na mga tanong. Ginoong prospect, sino ang iyong mga pinakamataas na binabayad na mga nagbebenta? Sila ba ang may pinakamataas na antas ng pagmamotibasyon o ang may pinakamababang antas ng pagmamotibasyon? Ang prospect ay laging sasabihin, ang aking mga nangungunang tao ay ang pinakamotivated. Sasabihin ko, maganda, iyan ang sinasabi ng lahat. Hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang pinakamahusay na definisyon ng motibasyon. Ito ay ganito, ang motibasyon ay nagmumula sa isang pinatataas na pakiramdam ng kakayahan. Sa ibang salita, ginoong prospect, ang mga tao ay pinakamotivated kapag nararamdaman nila na sila ay pinakakapakipakinabang sa pagkuha ng mga resulta. Totoo ba ito? Ang prospect ay halos laging sumasang-ayon. Ginoong prospect, ang aming natuklasan ay na ang higit mong tintrain ng iyong mga tao gamit ang mga napatunayang kasanayan at pamamaraan sa pagbebenta, mas motivated silang gamitin ang mga ito upang magkaroon ng mas maraming mga benta at mas maraming pera para sa kanilang sarili. Totoo ba ito sa iyo? Muling, ang prospeto ay halos palaging sumasang-ayon, ginoong prospeto. Ang aming natuklasan ay kapag itinetrain namin ang mga tao ng mga advanced na kasanayan sa pagbebenta, agad na tumaas ang kanilang mga benta. Higit sa lahat, kapag mayroon na silang mga bagong kasanayan na ito, maaari nilang gamitin ito ng paulit-ulit upang makakuha ng mas magandang mga resulta, at habang mas ginagamit nila ang mga kasanayang ito, mas mahuhusay sila dito. Tilang ba itong makatwiran? Magbigay ng mga masukat na benepisyo, ginoong prospeto. Kung ang iyong average na benta ay tumaas lamang ng 10% sa unang buwan, malamang na magpapatuloy ito sa buong taon, tama ba? Muling sasang-ayon ang prospeto, ginoong prospeto, kung tumaas ang iyong mga benta ng patuloy mula sa unang buwan hanggang sa buong taon, madali itong magpapataas ng 20 hanggang 30% sa average. Magkano ang ibig sabihin nito sa halaga ng kabuuang dolyar sa iyong kita? Kung taasan mo ang iyong mga benta ng 20 hanggang 30% sa susunod na 12 buwan. Ang prospeto ay madaling magkokomputo na ang kanyang return on investment sa pagsasanay sa pagbebenta ay madaling aabot sa 1,000% o higit pa. Para sa bawat dolyar na ginastos niya sa pagsasanay sa pagbebenta, makakakuha siya ng 10 o higit pa sa kanyang kita. Kapag nakalkula na ng prospeto ang ganitong mga bagay,
Madali nang isara ang benta, garantiya sa kasiyahan sa abot ng aming makakaya. Ang aking huling argumento ay ganito, Ginoong Prospeto, kung mayroong sinumang kukuha ng kursong ito at hindi nila nadama na makakakuha sila ng pagtaas ng 10 o 20% sa benta sa pamamagitan ng mga ideyang ito, walang bayad para sa taong iyon. Kung ikaw mismo ay hindi nadarama na ang iyong mga tao ay makakakuha ng 10 o 20% pagtaas sa benta sa pamamagitan ng mga ideyang ito, walang bayad ang buong programa. Ano ang sa tingin mo? Sa paggamit ng presentasyong ito, mula sa pangkalahatan patungo sa partikular, na nakatuon sa benepisyo ngunit binibigyang diin ang lohikal na pinansyal na benepisyo para sa prospeto, nakabenta ako ng milyon-milyong dolyar na halaga ng pagsasanay sa pagbebenta, at dahil ang mga pamamaraan at teknik sa pagbebenta ay napakalakas at epektibo, wala nang hiling na mga refund o rebate. Maaari mong disenyo ang iyong presentasyon sa pagbebenta upang makamit ang parehong uri ng mga resulta. Ang presyo ay pumapalagay sa huli. Nakakagulat na sapat na ang sandaling nakasara ko na ang benta at nakakuha ng kasunduan na isagawa ang aming programa sa pagsasanay sa pagbebenta, biglang magiging maingat ang prospeto at magtatanong, sandali lang, magkano ito? Kapag nadisenyo mo at naibigay mo ng epektibo ang iyong presentasyon sa pagbebenta, ang tanong ng presyo ay magiging isyu lamang sa huli. Maraming salamat sa pagsubaybay ng Tagalog na bersyon ng The Psychology of Selling ni Brian Tracy. Mangyaring mag-subscribe para masundan ang mas marami pang kwento dito lang sa Life Basics.